Yun, magandang araw. Ako si Doc Benji Ganapin Jr. Tinatawag nila akong Doc kasi doktor tayo ng Business Administration. Doctor in Business Administration. And also, I'm a certified public accountant. Kaya buong buhay natin, naaral natin yung dynamics ng pagnenegosyo. Siyempre, mga financial statements, analysis ng mga nangyayari sa isang negosyo reflected doon sa financial statements. Nag-start ang Vision Pagnenegosyo nung maalala mo nung COVID, nung pandemic. Kasi ang ating Philippine government, they started nagbigay ng ayuda na 5,000 pesos doon sa mga kababayan natin affected. And then doon namin nakuha yung idea na bakit bigyan lang sila ng 5,000. Dapat sana bigyan natin din sila ng idea kung paano nila mapapaikot, mapapalago yung binigay na 5,000. Ika nga, di ba, yung wag mo lang silang bigyan ng isda kasi tuturuan mo silang mabuhay sa isang araw, pero turuan mo silang mangisda and then tuturuan mo silang mabuhay talaga, no? Araw-araw. So, ang Vision Pagnenegosyo, nag-umpisa yan na turuan natin ng pagnenegosyo, mga kababayan natin, tapos hinahanapan natin ng mga sponsors, donors, yung umpisang puhunan na 5,000 pesos kasi coming nga doon sa binibigay ng government. Ang benefits ng Vision Pagnenegosyo, no, nabanggit mo tungkol sa salita ng Diyos, no, sa Bible. Kasi sa biblical perspective, dapat ang Diyos may investment sa buhay natin yan. Nilikha ang buong mundo at sinabi niya, tagapamahala tayo. Go and multiply. Parable of the talents, meron din kwento ron na binigyan ka ng isang talent at dapat talaga pinalago mo yung mga talents na yan. So biblically speaking, mandated ka, obliged ka, commanded ka, no? At sinasabi rin ng Diyos, kaakibat din ng kasalanan di ba? Dapat magbungkal ka ng lupa. So dapat palaguin mo rin yung lupa. Kasama rin yun, no? O biblically speaking yun. Ano pa? Sa mga practical naman natin, eto nami-miss out. Araw-araw sa buong buhay natin, negosyo ang na-encounter natin. Akala nung iba, pag negosyante ka lang, doon mo lang dapat intindihin ang business. Dapat araw-araw intindihin mo ang business. Kasi araw-araw nangyayari yung business Kaya dapat meron ka rin sa personal mo, meron kang dapat na ano yung status ng buhay mo, no? Status ng pagkakakitaan mo, status ng gastusin mo, at yung future mo, yung pangarap mo. So sa practical din natin, dapat araw-araw naintindihan natin yan, ginagamit natin ang pagnenegosyo. Kahit ikaw isang empleyado, dapat matuto ka rin ng negosyo. Kasi yan, another benefit yan sa mga OFW o kung sino man mga nakakapakinig sa atin. Kung ikaw ay isang empleyado, dapat ang employment mo, i-treat mo yan bilang isang business Yun yung lecture din natin, yung isa sa mga lectures natin, your employment is your business. Kaya dapat talaga, isa pamuhay mo yung dynamics, yung pag-aaral ng negosyo. No? Plus, benepisyo pa sa isang pamilya, dapat natututo ng negosyo. No? Yung mga magulang, papunta sa anak, natututo. Tignan mo, pansinin mo, pinag-aaral yung mga anak ng magulang, ang sabi, para ikaw ay makapag-aral mabuti, makapagtrabaho ka ng maganda. Or makapagnegosyo ka ng maganda. Ibig sabihin, ang magulang mo nag-i-invest din, no, sa mga anak. Pinapaaral, pinapaganda ang buhay para later on, yung mga anak din magkakaroon ng magagandang buhay, magbubunga rin. Business yun yung investment na yun. No? So, unconsciously, unaware tayo, pumapasok tayo sa mga business transactions, no, na dapat naiintindihan din natin. So, dapat talaga maintindihan ng bisyong pagnenegosyo. Kaya yan bisyong pagnenegosyo Number one, magkaroon ka ng vision, pangarap, vision sa English. No? Magkaroon ka ng vision na pagbibusiness. Kasi yan ang susi, yan ang hakbang para yumaman ka. No? Ikaw ay magnegosyo. Second, yung bisyo. Yung parang iniisip natin, negative na bisyo, no? Yung addiction, mga ganun. Pero sa totoo lang, bisyo is, ito yung passion mo. No, gagawin mo ang lahat masunod lang ito. So, dapat gawin nating bisyo ang pagnenegosyo, yung paghahanap buhay, kung paano mapapalago ang buhay. Kaya tinawag natin bisyong pagnenegosyo. Pagka hindi ka mag-business, mag-employment ka. Akala mo, hindi ka sumusugal. Pero sa totoo lang, sumusugal ka rin dun Kasi sinugal mo rin yung buhay mo, nag-aral ka. No? Sinugal mo rin yung araw-araw mong pagpasok sa trabaho at
kukwentahin mo sa buong buwan, kumita ka ba o hindi. Sa totoo lang, sugal din yun eh. 'Di ba? Kasi may risk ka sa English, risk yan eh, yung sugal eh. O dapat, kung hindi mo kinakatakutan ng pagiging empleyado, pwede ka rin pumasok sa negosyo. Number 2, natatakot ka kasi ang iniisip mo, pagka negosyo, yung mga, kailangan marami kang alam, kailangan malaki puhunan mo, kailangan nakatapos ka sa college, no? Naku, hindi kailangan yun, hindi requirement yung mga ganun. Natatakot kang pumasok sa negosyo kasi iniisip mo, gusto mo malaki ka agad puhunan. Hindi ka pa nakakaipon, mali. Dapat nga, kahit maliit pa lang ang ipon mo na pwede mo nang ipasok sa negosyo, simulan mo na, umpisahan mo na. Para ngayon, yung dynamics ng pagnenegosyo, habang maliit pa ang puhunan, matutunan mo na. At kung malugi ka man, at least di ka matakot kasi kaunti lang yung malulugi sa'yo. No? Pag malaki na, naku, parehas din yun eh. Yung dynamics ng maliit na negosyo at dynamics ng malaking negosyo, parehas din yun. No? Doon ka kagad sa sabak. Kaya matatakot ka talaga. No? Next, kasi yung training mo sa sarili mo eh. No? Kahit naman empleyado ka or kahit anong pasukin mo sa buhay, no, dapat may training ka talaga. Nag-aaral ka. Tinetrain mo rin sarili mo maging leader, maging manager. At ito, mga skills ito ng entrepreneurs. No? At isa pa, yung entrepreneurship, skill din yan. Ano ibig sabihin? Ikaw, hindi ka marunong kumanta ngayon, pero pinapractice mo, natututo ka. Kasi skill yun eh. No? Ulit-ulitin mo yun hanggang sa matuto ka. Ngayon, pagiging entrepreneur, skill din yun. Kaya mag-umpisa ka, maliit muna. Huwag ka matakot, i-overcome mo yun. No? Tapos, unti-unti mo, papalpak, okay lang, maliliit pa lang na puhunan eh. Na-practice ka na. Pagdating ng pang-ilan mong negosyo, medyo maganda na yung kapital mo, yung puhunan mo, marami ka ng experiences. Yun. Pwede nyo akong kontakin, no? Isipin nyo lang. Biro lang, no? Pwede kayo mag-comment, no? Dun sa ating Facebook page, Vision Pagnenegosyo. Okay, hanapin nyo yung aking, yung page ko rin, no? Yung aking account doon, no? Benjamin Ganapin Jr. Tapos, i-PM nyo ako ron. Okay, mag-comment kayo sa mga videos natin. Kasi napapanood din tayo sa atin. Kahit sa YouTube channel natin, meron tayo Usapang Negosyo with Doc Benj. Tapos, meron din tayong column sa dyaryo, Filipino Mirror. No? Every Monday yan, lumalabas yan. Doktor ng Negosyo. No? Meron tayong email address na doktornangnegosyo@gmail.com. Pwede kayo mag-email. No? At pwede kayo, cellphone number, pwede rin ibigay ko. Sa Pilipinas, Ayan, at ito, ayan, kunin nyo yan, kontakin nyo yan. Philippine na number yan. No? So, maabot talaga tayo. Pwede tayong kontakin, no? At yun na nga, pwede tayong mag-schedule ng mga lectures, seminars sa church, organization, sa clubs, sa companies ninyo. Sa totoo lang, yan ang ating profession, no? Tayo ay may company tayo na into business consultancy. No? Kaya we talk with the managers, owners, presidents. Yan ang mga dinidiscuss natin sa kanila. We give them advice. Pero, dun sa mga nag-uumpisang magnegosyo, no, talagang open na open tayo dyan sa mga, Doc, wag mo ako sisingilin ng malaki. Open na open tayo dyan. Pag-uusapan lang naman natin yan. At magandang talagang ma-discuss natin. Kaya nga tinawag akong doktor ng negosyo eh. May sitwasyon ang iyong negosyo, may sakit, hindi nga lang physical na sakit, no, karamdaman, sakit ng negosyo, i-diagnose natin anong problema at re-resetahan kita ng mga suggestions, ano mga pwedeng gawin para mas mapalago ang negosyo. Yon! Isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo sa pagnenegosyo. Kabisyo, kasi kayo ay magiging parte na, kaya inaanyayahan ko kayo na sumali, matuto, no, makialam, mag-aral, makipagkaibigan, no, magkaroon ng karunungan, no, at talagang makikonnect. No, sumali kayo, vision, pagnenegosyo, gawin nating magkaroon tayo ng vision sa ating buhay at gawin nating bisyo, hobby, passion, addiction ang pagnenegosyo. Dahil meron tayong purpose na lalo pang gumanda ang buhay, mas makatulong tayo sa ating pamilya, sa ating kapwa. Kaya comment na, no? Kontakin nyo na kami at dalhin natin ang mga lectures na ito sa inyo. God bless. Bye-bye.